yung mga pobre at kawawa nating mga kababayan. 'Di ho ba, mga bossing? Oh, kaya, si ate hindi na din nakatiis at ipinakita niya talaga, "Ayaw ko sa inyo. 'Wag niyo akong mabigyan-bigyan ng sumbrero." Oh, ibinalik. Isang play pa bago tayo matapos dito. Oh, hmm, hagis sumbrero. Oh, eto sa inyo. Sa inyo na 'yan, 'wag kayong magkalat dito. Bawal magkalat dito sa aming lugar. Oh, 'di ho ba, mga kababayan? Hmm. Kasi yung pag-i-ignore nila doon sa problema ng mamamayang Pilipino, pambabastos na din po yun sa kapwa natin Pilipino. Kaya si ate, oh, kahit mabastusan kayo sa akin, ipupukol ko sa inyo pabalik yan. Oh, 'di po ba, mga kababayan? Anyway, mag-good news nga muna tayo. Ano po? Mag-good news muna tayo, mga kababayan. Kasi yung sinasabi niyo nawawalan kayo ng pag-asa doon sa 50,000 eh. 'No, sa 50,000 nung INC at nung KOJC doon sa pa-meeting de avance ni Marcoleta, huwag kayong mag-alala do'n. Yung 50,000 hindi makakapagpanalo ng kandidato 'yun. Oh, at hindi naman din napuno 'yun, mga kababayan. Eto, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Meeting de Avance, 'no? Kadalasan nung mga nagsisimula, mga boss chief, amo sir, ang mga meeting de avance, mga 7:00, 8:00 ganyan nag-uumpisa yan, 'di ba? Tatapusin muna yung mga pananghalian o yung mga, hapunan, 'di ba? Bago mag-umpisa. Tingnan niyo naman kung gaano kadami ang dumalo ho, mga kababayan. 22,000 estimate 'no, crowd. Oh, 9 de Pebrero, show Mandaluyong City. As of 6:30 pa lang ho, mga kababayan, madami ng dumalo. At eto ho, Mandaluyong lang. Mandaluyong lang ho ito, mga kababayan. Hindi ho ito kagaya nung sa kabilang parlor na dinala yung Mindanao, pinapunta doon sa Philippine Arena. Dinala yung mga taga Cebu o kusamang, lupalop ng Visayas, dinala do'n. Walang hakot 'to, mga kababayan. Diyaan lang po mismo, mga taga-diyaan lang po 'yan, mga bossing. Oh, 'di po ba? Kasi dito, mga bossing, 'no, sa alyansa, kahit papaano, kahit hindi ko lahat gusto sa alyansa, meron kang maririnig na ano, plataporma. 'Di po ba? Hindi ho kagaya doon sa PDP nila, puro sigawan lang ho, puro paninira lang po sa alyansa. Puro si dating Pangulong Duterte lang ang isisigaw do'n. Puro kayo diyan, sa comment section, shout out sa inyong lahat, 'yan, sa inyong lahat, 'no. Uulitin ko ho, 'pag paumanhin niyo na, hindi tayo magsha-shoutout ngayon kasi nagmamadali po ang inyong lingkod, mga kababayan, 'no. At ako ay iinom ng binulok na ubas. Alam niyo na 'yon, okey? Mabilisan lang ho kasi 'tong live natin. Panay lang naman po paninira sila do'n sa PDP, eh. Imbis na ho narinig natin, mga boss chief, amo sir, yung kanilang mga plataporma de gobyerno, sinisiraan, binabanatan, 'no, si Pangulong Bongbong Marcos. Yung tipo bang ang akala nila, mga bossing, si Pangulong Bongbong Marcos ang tatakbo sa pagka-senador ho? 'Di ba? Kaya ang nagiging resulta ho, mga boss chief, amo sir, dahil walang naririnig na plataporma de gobyerno ang taong bayan diyan sa PDP, oh, hindi ho tuloy nila alam kung paano kung ano ang dahilan nila para iboto yung mga yun. Hindi kagaya nito, 'di ba? Pinakikinggan nila Pinakikinggan ho nila kung ano yung mga planong solusyon nitong mga nasa alyansa ho, mga kababayan. Sino-sino yung mga binoto kong nasa alyansa? Abalos, 'no? Yung mga tulpo binoto ko po yun. Si Erwin Tulfo binoto ko, si Ben Tulfo binoto ko, Manny Pacquiao,
Tito Sen, hmm, Ping Lacson, o yan. Baka may nakalimutan pa ako. Pero hindi ko po sinolid yung alyansa dahil yung iba po wala akong tiwala, 'no? Amy Marcos, o buti na lang kumalas na siya, 'di ba? Bilyar, ayaw ko din ho nun, mga kababayan. Ako, eto personal ko po itong, personal kong kumbaga dahilan kung bakit hindi ko binoboto o ibinoto si Camille Villar, mga bossing. Ramdam mo sa kanila, eh, 'no? Nararamdaman ko sa kanila na kumbaga pinoprotektahan nila yung kanilang mga negosyo kaya sila laging merong ano diyan, merong posisyon dapat sila sa Senado. Yung tipo bang, "Op, 'wag mong galawin 'yan, sa mga bilyar 'yan," 'no? Ako ano ko lang ho ito mga bossing, kumbaga yun yung pakiwari ko o pakiramdam ko kung bakit kailangan, laging may bilyar na nakaupo sa Senado. Eto hindi ho ako sigurado, 'no? Pero kumbaga yung nakikita ko kung bakit nandiyan si Mark Villar, mga bossing, 'di ba? Siya yung sa build, build, build. Kumbaga sa'kin lang ho ito, mga kababayan. Tingin ko, madaming madaming mga daan papunta doon sa mga kamilya-kamilya na nagawa si Villar, mga kababayan. Kumbaga, yun lang yung naiisip ko, 'no, dahil nga umano sa mga Duterte. Ulitin ko po, walang kasiguraduhan, kumbaga yun lang yung nakikita ko na naging naging gawa nitong si Villar ho, mga kababayan, sa diyan habang nasa build, build, build ho, Ulitin ko, walang kasiguraduhan 'no, ano ko lang yon, nararamdaman ko lang ho yun, mga kababayan. Sino pa? Si Tolentino, wala, hindi makuha ni Tolentino yung tiwala ko sa kanya dahil feeling ko kapagka yan, eh, nanalo na 'no, at naiupo ulit at naibalik ulit sa Senado, babalik din ho yan sa mga Duterte, mga kababayan. Oo, yan ho. Hindi kagaya nung Ping Lacson, Tito Soto, Manny Pacquiao, dalawang tulpo, si Mark Gamboa, Heidi Mendoza, sino pa ho? Kiko Pangilinan. Yung BAM naiboto ko na, eh. Pag-uusapan, susunod ho natin si BAM dito sa topic na ito, mga bossing, 'no? Etong alyansa, swak swak na ho yan, mga bossing. Kita niyo naman po doon sa mga survey, 'di ba? Halos mga pangalan nila yung nandiyan. Tito Soto talagang, um, hindi nawawala sa top 5. Ping Lacson nasa pam-7, Abalos pasok din 'no. Pero nasaan po yung mga PDP? Nandun sa mga pang-20. Meron man nakapasok dalawa, si Bato at si Bunggo, mga bossing. Ang problema naman nung dalawa na yon, mukhang maa-ICC, 'di po ba? Mukhang maa-ICC, panalo nga, dadalhin naman sa ICC. Si Marcoleta, sumasabit-sabit yun, paminsan-minsan lang ho makakatungtong ng 12 yun, Pero ang totoo sa kanya, ang posisyon niya naglalaro po sa 12 hanggang 18, mga kababayan. Eto, alyansa ho, mga bossing, 'no? 5, 6 yung naiboto ko diyan, kayo na ang bahalang pumuno dahil, isinama ko naman yung Kiko Pangilinan, yung Bam Aquino na isama ko, mga kababayan, hindi yata dapat, 'no?